Adun, tagdatong yang oras sang kanatong sampuk na speaker na sang topic na yung mga bunga ng mga pagbuwa sa atong sang buwan na yan, buwan na Ramadan. Wailain Sheikh Maizil Sera Hajjula. Falyatafaddal fadilatuhu mashkura. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا في هذا الشهر المبارك من المقبولين ومن عتقائك من النار. اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا برحمتك يا أكرم الأكرمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Siguro mas madyaw magatagalog ako no kay mahirap maggamit kita ng basa mayo kay siyempre katiga man kilamayo ako na kausog no kausog ako so kung minanggamitan ko yung basa mayo mas maday yung dita magamit o basig makasibay kita no so alhamdulillah matapos yung pasasalamat natin kay Allah na yung pasasalamat natin unang-una sa ating imam, no, sa ating community, sa ating mga dato na dahil sa hidayat gabay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na nagkaroon tayo ng pagtitipon-tipon, no, yung katapok-tapok mayo kita, katapok-tapok kita sa pag-iisang gagalaw na para masimbatan ng tama yung Allah Subhanahu wa Ta'ala. O yung pagpapasalamat natin sa mga jamaah ng karong, no? Masya Allah. Naway ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ibigay para sa kanila ang lahat-lahat ng mabubuting gantimpala. Dahil hindi ito basta-basta yung ganito. No? Kung hindi dahil mataas yung iyong iman. No? Mataas ang iyong pananampalataya kay Allah na magkaroon tayo ng mga ganitong programa. Yung magdawa tayo, pasukin natin yung mga kapatid natin na mga Muslim. So, alhamdulillah, si Allah Subhanahu wa Ta'ala naway marami pang Ramadan yung ibigay sa atin. Inshallah, marami pang Ramadan. Marami pa yung mga ganito na mauulit, inshallah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi alam ko yung karamihan dyan, marami pang mga lugar na hindi nila napuntahan. Si Bro Nin, Masya Allah, nangangarap na maraming lugar yung mapuntahan niya. So sana marami pang Ramadan yung maabutan ni Bro Nin para itong mobile da'awa insyaAllah tuloy-tuloy at marami pang lugar yung mapuntahan natin. Baka sa susunod, malayo-layo pa yung maabot niya insyaAllah para mahanap niya na yung forever niya. So alhamdulillah mga kapatid, no, bago tayo magsimula sa ating topic, ano yung mga bunga ng Ramadan. So, sikapin ng bawat isa sa atin na siyempre sinabi ng Allah Ta'ala, wa ahsin kama ahsanallahu ilayk. No? So, dadayawon ka. Dadayawon ka. Una yung muna yung dadayawon ka. Kumbaga, wala yung maksud kaya ka di kita sa tabiya na ibadah yan. Simba sang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kailaw ng Allah, fa'alam annahu la ilaha illallah. Isubok kita ng Allah Ta'ala na magakamang ng ilm, ng katigam. So, yakadi kita para makamang ng katigam ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, inyan lang ng Allah Ta'ala, dadayawa mayo. Wa ahsin, kama ahsan Allahu ilayk. Dadayawa, mina ng pagdadayaw ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kanaton. Masya Allah. Yung Allah Ta'ala, idadayaw kita ng Allah Ta'ala. Idadayo ng Allah Ta'ala yung kanatong dunya, yung kanatong pagnapas. Idadayo ng Allah Ta'ala yung kanatong pananaw. Mashallah, tinaw masyado itong pananaw, tinaw masyado itong pagdungog. Yan lang ng Allah Ta'ala, dadayaw man.
Kung mapaningog ka doon ng hinduan ng Allah Ta'ala, dadayawa mo na. Dadayawa. Wa ahsin kama ahsanallahu ilayk. Dadayawa kay idadayo ng Allah Ta'ala yung aringam. Ipinagbuti ng Allah Ta'ala sa atin, binigyan tayo ng pangdinig, pinaganda ni Allah. Binigyan tayo ng paningin, pinaganda ni Allah. Ang dunya, ang daloy ng hangin, tubig, lahat-lahat, pinaganda ng Allah Ta'ala. Kaya sabi na Allah, gamitin ninyo na, ayusin ninyo, pagandahin nyo naman. No? Maraming mga bangko dito, walang mga tao. So, sikapin natin, ayusin natin yung ating pakikinig. Kasi hindi tayo dito, kumbaga, tumambay lang para sa ating dunya, o hindi tayo dito tumambay lang para sa mundo na ito. Hindi ito para sa kabilang buhay natin. Ito yung وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Baya tayo na ipon-ipon dito ngayon, ito yung dahilan bakit tayo naging manusia. Ito yung dahilan. Hindi pag umupo ka doon sa meeting ng mayor, halos hindi ka na kumikibo. Sa meeting ng barangay, hindi ka na kumikibo. Pero ngayon sa harap ng Allah Ta'ala, binabanggit yung Quran, bakit ka nandito sa dunya? Hindi natin ayusin. Wahsin kama ahsanallahu ilayk. Ayusin natin. No, ayusin natin. Kung yung dunya natin, inaayos natin, hindi ka umaabsin sa school, inaayos mo kasi gusto mo maging doktor, maging engineer. Pero pag mamatay ka na, hindi ka na engineer, hindi ka na doktor, hindi ka na imam, hindi ka na ano. Mayet, patay ka na. Mawawala na ang lahat sa'yo. Wala ka ng yaman, wala ka ng ano. So sabi nila, wahsin kama ahsanallahu ilayk. Kung pinagbubuti ninyo yung dunya ninyo, mashallah, halos sa atin, kumbaga yung mindset lang natin, ayusin yung dunya. Pero pag namatay, yung dunya hindi iiyak sa atin, hindi malulungkot. Yung asawa mo, iiyak lang 1 linggo. Sabi ng kapitbahay niya, be, pag move on na, kayo, balo ka o balo sa uman ako. Wala. Nag-move on na silang dua, ikaw yan sa kakuburan mo, manuno ka makamove on, ilayo mo kiyama, nakadugay ng pagpanaw-panaw tato sa sunod ng kakuburan, pilang 1,000 years. Na manuno mo pag move on sa. Kung yan ikabiyang niya mabilin mo sa dunya, wapay 1 week, move on na sila. Na maubos yung oras mo kanila, para kayo makakansilan, para kayo kaindukan sila ng dakuha na bahay. Wa kita makapuasa ng madyaw, wa isang bayan ka ng madyaw sa babigyan nila. Tapos 1 week ka okay dito sa sud ng lupa, move on daw. Subahan. So, kailangan dadayawon ka. Dadayawon tayo ka na itong intensyon. Nangakaw, adi. Dadayawon may intensyon mo. Kaya pasig kagaya, kadikaw kaya dugog mo, ang kape o merienda. Pila na gitsa. Ang painti mo, magka-merienda na ka. Kasi waya katog na ka sa bahay. Pero sabab, nang yan yung purpose na nga yan kita sa dunya. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Yan yung purpose na nga manusia ka. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Na nga ikaw yung pinakamadyaw na ibaw ng Allah Ta'ala. Kung tanaw mo yung ubos-ubos ng ibaw ng Allah Ta'ala, tanaw mo, na nga ikaw yung pinaka-special. Na nga, special ka sa karabaw, special ka sa ubos-ubos. Kaya ni ubos para gitkan mo. Para masimbatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, naway tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng kabutihan. At lalo-lalo na itong pagpunta natin dito, natanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yung mga bunga ng Ramadan? So alam natin pag bunga, kumbaga kung mansanas pa yan, o unsa pa ba mga kahoy na naibunga, yung Ramadan para sa atin na kung paano tayo magpaligsahan sa bunga ng dunya na makukuha natin ng mga matatamis, makain natin, mainom natin, kung ano man, mas lalo-lalo na yung Ramadan. Mas lalo-lalo na yung Ramadan. Na yung Ramadan, ito ay may dalang-dala. O ito'y parang puno para sa atin. Yung Ramadan, para sa atin, ito ay parang puno. Inna siyama, wala siyama annaha, ibadatun ma'azima. Ja'ala Allahu sababan
likathirin minal khairati wal barakat fid dunya wal akhirah. Na ito yung puasa ay ginawa ni Allah ng dahilan na makakuha tayo ng pinakamaraming mga kabutihan. Sa loob ng isang taon, binigyan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng Ramadan. Na dito'y punong-puno ng mga biyaya, punong-puno ng kabutihan. Punong-puno ng kabutihan. Yan ba si Mano siya? Pag yung mayor nagpadala sa atin ng isang dump truck na bigas o pera dyan, sabi na nandyan yung pera, para sa inyo. Alam mo si Mano siya kung papaano makipagpaligsahan. Bisag wapay dagom yan, makatulayan. Kaya basig kaubusan ako ng bugas o kaubusan ako ng sapi. Kung papaano sila makipagpaligsahan, makipagpatay na yan na ito. Pilagid ang ayuda ni Mayor ito, 5,000, pero yung mga utawa, nagka-collapse na ito. Kaya naggrabe ang pag-ilog. Sangsin yan na tagbesged na dunya. So, mano na itong akhirah? Wala akhirah to khairul laka minal ula. Alam ng Allah, yung akhirah, yung totoong buhay natin, yung akhirah, yung kabilang buhay natin, ay mas mainam sa dunya na ito. Hindi mo may kumpara yung dunya. Dahil kung yung dunya, sabi ng mahal na propeta, law kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'uda ma saka minha kafira syurbana. Kung ang dunya, ito yung dunya. Ano sa atin? Way Ramadan, way sambayan, kaya na nga, sa bukid ng dunya, para makakamang ng tagbis na sapi, para makakaan ng uno yung kaliniyanan, kaya ang mindset na, adi dayang mamatay. Patunan yung dunya, adi na mabilin. Sulaw na nasusan kung ang dunya, kung aun gid yani halaga ato sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung aun halaga, binanggit kasing yung isang pakpak ng lamok, yung dunya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Masa kamin hakafiran syurbatan mas. Na walang paiinumin ang Allah kahit isang patak lang ng tubig ni isang kafir na hindi magsambayang, hindi magpuasa, hindi magsunod kay Allah, kahit isang pulo ng tubig, hindi siya bigyan ni Allah. Pero dahil walang halaga yung dunya, si kafir pa yung maraming tubig sa atin. Si kafir pa yung laging Jollibee kinakain. Si kafir pa yung may Fortuner. Di ba? Dahil walang halaga yung dunya sa Allah. So kita, balansiyon ka. Win yang apalabyong ka. Yaning dunya na way pulos, makanto ng Jollibee, kagaya pagsud mo sa siya, di mo nakagawidan itong Jollibee. Kaya, di na kung mali ni magawin si itong Jollibee. Apiliyon mo. Wala ka na ito khairul laka minal ula. Yako mano siya, kailangan mo magbalansi. Yang bubay ng dunya, o bubay ng akhirah. O siyempre, yung bubay ng dunya, mu'mina, apiliyon mo. Yang makatabang kan mo para mapakanog mo yang kan mo simba sa Allah Ta'ala. Kaya hindi yung sabab. Wako ibawin ng Allah Ta'ala, magkanto ng bugas ng Allah, mag-inom-inom ko ng tubig ng Allah, di kayo ng sabab, asunodon mo gid yung ginawa mo. Kano ko magsambayan, kano ko mapuasa, kano mo pagdadayaw ng sarili mo, di. Illa liyabudun kay ibaw ka ng Allah Ta'ala, kay kailangan, yang Allah yang masunod, yang Allah yang masimba mo. Di ng sarili mo piyagasimba mo. Eh kung bukod ng Allah Ta'ala yung piyagasimba mo, asin yung piyagasimba mo? Sarili mo. Kung sarili mo yung piyagasimba mo, ano yung sarili mo? Lang ng Allah Ta'ala, inna nafsa la'ammaratun bisu. Yang sarili mo, yang git pirmigid magsugo yan ng mga mangkatan. Yang git piyagasugo ng sarili mo. Pangawat ato, pagsinat to, ayaw pagsambayan, ayaw pagramadan, yang git piyagasugo ng ginawa mo. Pero yung Allah subhanahu wa ta'ala yung piyagasimbaon mo, yang Allah subhanahu wa ta'ala piyagasugo kita ng ano? Nang ubos-ubos ng makakadyaw ka natin. Piyagasugo kita ng Allah subhanahu wa ta'ala, manunod ta magamit. Yani na kinabuhi. Itong ipinahiram na buhay ni Allah, utusan tayo ni Allah paano ito maligtas. Anong sabi ng Allah? Wattakun naral lati waquduhan nas wal hijara. Yang utos ng Allah, katakutan ninyo yung impyernong naglalagablag na apoy dahil si Mano siya yung ipanggatong ko doon. So katakutan niyo sabi ni Allah. Bakit? Kasi pag si Mano siya, yung sinimba niya yung sarili niya, hindi yung Allah. Ang Allah,
Alam natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, kung kita naman siya, ha? Bali ang pagpa-eskwela mo sa anak mo. Bali ang paningkamot mo. Waday ka to, grabe pagbaw-baw sa gabi, baw-baw sa ngalaw, kay para, kay lagi, kay pa-eskwela mo niyang anak. Tagbisket sipyat ng anak mo, bali ang kadaman mo, bali ang pagbunal mo, bali ang pagparusam ka na. Kaya na nga, piyagabati mo na, bali ang kahirap na maghanap ng sapi na nga di mag-eskwela ng madyaw. Adun, pamabalo ka Allah subhanahu wa ta'ala. Dumduma kuno, uno pa yung Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi khalaqaka wa awjadaka wa khalaqa kulla shay'in li ajlika. So, paano pa kaya kung naiisip mo, itong anak mo na nagsisikap ka, pinapakain mo, tapos hindi ka lang sinunod, pinapalo mo, nagagalit ka sa kanya dahil pagod ka magpakain sa kanya, pagod ka magbigay ng pera, na ginawa ka lang ni Allah na dahilan sabab. Ngayon, ano kayang naisip mo kung si Allah? Si Allah ang lumikha sa iyo. Si Allah ang nagpapakain sa iyo. Si Allah ang nagbigay sa iyo ng maliwanag na piningin. Si Allah nagbigay sa iyo ng maliwanag na pandinig. Ano kaya pag ang Allah ang hindi mo sinunod? Kung ikaw na tao, nagagalit ka sa iyong anak na hindi ikaw ang nagpalaki ang Allah, mas ang Allah ahak, mas lalo ang Allah na may karapatan magalit sa atin. Yun. Si Allah ay mas may karapatan magalit. Yung mamatay ka, ililibing ka sa loob ng lupa na wala kang sambayang, wala kang puwasa, lahat ng inutos ni Allah hindi mo nagawa. Si Allah ang may karapatan. Mas lalong may karapatan magalit sa iyo. Diba? Kung ikaw nagagalit sa kapwa mong tao dahil hindi ka nasusunod, mas si Allah may karapatan magalit sa kanyang mga alipin. So, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, walang pagdududa na ang unang-unang min a'zami thimar siyam, yung pinakamalaki talagang bunga nito, pinakamahalagang bunga nito, yung tinatawag na tahqiqut taqwa. Tahqiqut taqwa. Ano yung pinakamalaking bunga ng Ramadan? Tahqiqut taqwa. Yaong magkakaroon tayo ng takot. Yun ang pinakamalaking bunga. Pinakamalaking bunga ng Ramadan ang tinatawag na tahqiqut taqwa. Kaya sinabi ng Allah, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. So si Ramadan, pag buwan ng Ramadan, hindi ka na magsinungaling kasi alam mo ito'y malaking buwan. Espesyal na buwan kay Allah. Hindi ka na nagsinungaling. Ano yung mga masasamang ginagawa mo? Pagdating ng buwan ng Ramadan, iniiwasan mo yun dahil bakit? Takot ka. Tinutulak ka sa ano? Dahil takot ka sa Allah. Mas matindi yung takot ng mga Muslim sa buwan ng Ramadan. Kaya pag naging mukhlis, naging sincero siya sa kanyang ginagawa, yan yung unang pinakamalaking makuha. Yung tahqiqut taqwa. Na magkakaroon ka ng takot. Kasi yun ang sabi ni Allah, inubliga sa atin yung Ramadan, tayong mga Muslim. At yung mga nauna sa atin na mga Muslim, inubliga sa kanila ni Allah, mag-Ramadan sila, magpuasa, para magkaroon ng takot. Magkaroon ng takot. Kasi pagka naroon ka na ng takot, iba yung takot kay Allah, takot natin sa, yung tinatakot natin, ito yung khawfut tabi'in natin. Yung mayroon tayong takot, matakot ka sa ahas, sa mga nilikha ni Allah, pag natatakot ka, lumalayo ka sa nila. Pag nagkaroon ka na ng rido, dito sa kaum, sa lugar mo, umalis ka ng ibang lugar. Lumalayo ka sa kanila. Dahil alam mo hindi ka ligtas. Pag may kinakatakutan ka sa mga nilikha ni Allah, ikay nagpapalayo sa kanila. Pero iba yun, kay Allah kang matakot. Pag si Allah ang yung kinatakutan, mas lalo kang lumalapit sa Kanya. Pag si Allah nagkaroon ka ng takot, mas lalo kang lumalapit sa Kanya. Mas lalo mong iniingatan yung mga katuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Yung mapaglipas ng Ramadan, ilang araw ngayon, wala na yung Ramadan, at nakuha mo yung unang bunga ng Ramadan, wallahi al-azim, sumpaman kay Allah, wala nang araw na wala kang sambayang, wala nang gabi na wala kang sambayang, dahil tumubo na yung takot. Dahil pag hindi tumubo yung takot, pag wala nang Ramadan, wala nang Ramadan, wala nang merienda sa masjid, wala na, hindi na ako kailangan pumunta sa masjid, wala nang kape, wala nang muhadara, wala nang mga biskwit doon, wala na. Nawala na yung biskwit, nawala na yung kape, nawala na yung sambayan. Pero pag tumubo yung takwa, magkakaroon ka ng istikama. Pag nagbunga, nakuha mo yung pinakamalaking bunga ng Ramadan, yung tunay na takot, magkakaroon ka na ng istikama. Magiging matuwid ka na. Magiging matuwid ka na. Magiging matuwid ka na. Inaayos mo na. Kung babae ka, may asawa ka, inaayos mo na paano makitungo sa iyong bana. Dahil inutos, alam mo na ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang iyong paraiso ay nasa iyong bana. So inaayos mo na. Ganon din yung lalaki. Ang kanyang mga wajibat, o ano pa man. So ang bawat isa, magkakaroon na siya ng pagiging matuwid. Magkaroon na siya ng istikama. Dahil nakuha na niya yung maksud. Yung bakit tayo inutusan ni Allah mag-Ramadan, la'allakum tattaqun. Para lang magkaroon ka ng takot. So hindi ito basta-basta. Yung sabihin mo lang, may takot man ako sa Allah. Hindi basta-basta yung makuha mo lang, sabihin mo lang, may takot man ako sa Allah. Ang Allah, buong taon inutusan ka ng isang buwan. Isang buwan, hindi kumain, hindi uminom, kailangan mong magutom, kailangan mong mauhaw, hindi magsalita ng masama, hindi maggawa ng masama, umiwas sa lahat ng masama. Para lang magkaroon ka lang ng takot. So, hindi ito basta-basta yung takot. Kasi kailangan pag hindi mo ginawa yung tunay na pag-aayon, hindi ka magkakaroon ng takot. Ano yung tunay na takot? Yung natatakot ka, ilibing ka mag-isa. Yung matatakot, makakaramdam ka ng takot, yung iiyak ka na sa mga kasalanan na hindi mo nagawa, o yung mga araw na hindi ka nakasambayang, yung iiyakan mo, yung mga oras na lumipas na hindi ka nakagawa ng mabuti, na ililibing kayo, maglilibing sa'yo sino? Asawa mo, anak mo, yung lahat ng nakapaligid sa'yo, yung lahat nitong mahal mo, sila yung maghahatid sa'yo. Doon ka sa ilalim ng lupa na walang isang sasama sa'yo sa loob. Yun, yung makaramdam ka na ng takot. Yung sinabi ni Allah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Katakutan ninyo ang araw. Hindi ka magsambayang. Isa kang malaki kay Allah. Hindi ka gumagawa ng mabuti. Katakutan ninyo, sabi ni Allah. Yung naging mayabang ka dahil mayaman ka. Naging mayabang ka dahil malakas ka. Naging mayabang ka dahil sa konting palamutian ng mundo. Katakutan mo yung araw, mamamatay ka. Wala ka ng lakas. Matigas na yung katawan mo. Wala ka ng yaman dahil hindi ka na nila bibigyan ng yaman. Bayaran yung panglibing mo, 1,500. Bilihan ka ng pangbalot mo, 500. Mataas na yung gasto sa'yo, 3,000. Bigyan yung imam ng 200. Yung 1 million o sako-sakong pira, hindi na yun nila ibibigay lahat sa'yo, ililibing kasama mo. Yung magkakaroon ka na ng tunay na takot, yung pagod ka mamasahero para sa pamilya mo, yung magkakaroon ka ng takot, ya Allah, yung pagod ko na ito, magiging ba ito'y kabutihan sa loob ng libingan ko o para lang sa pamilya ko na namatay ko, wala na akong makukuha sa kanila. Dahil kahit sambayang mahirap, ano yung makukuha mo sa kanila? Kahit yung pagbasa ng Quran, ang tanda na ng anak mo, hindi pa marunong mag-Quran. Ano yung makukuha mo pag namatay ka? Hindi na nakakabasa ng Quran. Ano pa yung kabutihan darating sa iyo? Pagpatay mo nandun sa diskuan, paikot-ikot yung Allahu Akbar. Yun yung darating sa iyo. Mas lumalala yung parusa. Dahil bakit? Yung mga anak nandun sa diskuan. Yung asawa nandun na may iba ng wayadu billah. Hindi na naghijab. Wala na. Kasi bakit? Nag-focus ka lang para sa ilang palamutian dunya. Para lagi lang sila makakain ng Jollibee. Walang sambayang. Walang madrasa. Yung tinanim mo na mindset sa kanila, yung madrasa, pag doon sila, maging mahirap sila. Ngayon, nang namatay ka sa loob ng libingan, ano yung maibibigay nila sa'yo? Hindi sila magpunta ng madrasa.
Dahil bakit? Yung tinanim mo sa kanila, mahirap ka man pag naging imam ka, sadaka sa'yo maglibing, 200 lang. Engineer ka. Kasi pag may project ka, milyon agad. Ngayon naging milyonaryo, naging engineer yung anak mo. Pero ano yung naiambag niya sa'yo? Yun yung malaking bunga. Yung tubuan ka ng tunay na takot. Matakot ka nga kay Allah. Totoo, may takot ka kay Allah. Alam mo si Allah, pero may tunay ka bang takot? Nararamdaman ba ng iyong puso? Yung mga naunang Muslim sa atin, kahit itapon sila sa apoy, pinapakuluan yung malaking kala, ihulog sila doon, sabihin sa kanila, hindi ka mamamatay, hindi ka masusunog, magkapir ka lang. Sinasabi nila, kahit 10 bisis nyo kaming ihulog sa ilalim ng apoy na yan, hindi kami magiging kafir, mananatili kaming Muslim. Yun, dahil bakit? May tunay silang takot. Alam nila yung apoy na itatapon sa kanila, apoy sa dunya, hindi apoy sa impyerno. Ikaw, ano yung pinili mo? Yung 1% ng impyerno dito, pinagluluto natin, yung 100%, yung init ng impyerno na sinabi ni Allah, katakutan ninyo dahil kayo yung panggatong. Saan yung kinakatakutan? Hindi sila natakot sa mga apoy ng dunya. Sa mga espadang nakipaglaban sila, naputol ang mga ulo lahat, katawan nila, hindi sila natakot. Nanatili silang matigas, matibay. Dahil bakit? Mas kinakatakutan nila yung sa harap ni Allah. Dahil yun yung matindi. Yun yung matindi. Yung hindi ka ba nag-hijab? Yung hindi ka nagsasambayang? Hindi ka nagraramadan? Hindi ka gumagawa ng mabuti? Pero may takot ka nga kay Allah. Pero totoo ba yung takot mo? Alam mo yung taong may takot kay Allah. Dito sa dunya, si lalaki, pag may niligawan na yan, kahit doon pa yan sa bundok, kahit ganito kalibin, yan si Bronin, pag may nagustuhan na yan doon yung bahay, kahit madilim yan, susulungin niya. Kahit may mga bisag na apalay, bitil di hawa na ipakyalan. Kay mahal naman to niya si Inday. Kaya naano tiyang forever dito. Walang takot. Kahit may aso, may ahas, sulong pa rin. Kasi para makita lang yung forever niya. Walang takot. Ngayon, paano pa kaya pag ang Allah subhanahu wa ta'ala? Pag ikaw ay napamahal kay Allah dahil sa tunay na takot, itong malaking bunga ng buwan ng Ramadan, wala, ano yung fajar na yan? Natatakot karamihan, magising ng fajar dahil takot sa lamig. Dahil nakipag-gira sa gabi kasama yung asawa. Nakipagdigma. Ngayon takot maligo. Dahil wajib magsambayan, kailangan maligo dahil nakipagdigma sa asawa. Hindi man siya namatay sa digmaan. Kailangan maligo. Ngayon takot. Kung tunay mong mahal si Allah, kahit anong lamig yan, kahit anong kinakatakutan mo, punta ka pa rin sa masjid. Ganun. Kung yung kapwa mong tao, ganyan ka magmahal, ginagawa mo kahit pagod ka na, kinakaya mo pa rin. Ganun, pag tunay, nakuha mo yung malaking bunga ng Ramadan, ang tunay na takot kay Allah, kahit gaano ka kapagod, magsambayan ka pa rin. Kahit gaano ka kapagod, maganda pa rin ang iyong ugali. Kahit anong mayroon na dadatal sa iyo, hindi ka susuko. Dahil alam mo, dahil nandun sa iyong tunay na takot. Alam mo yung dunya na ito, paglilisanin, hindi malulungkot sa iyo. Pero ikaw, kaya sinabi ni Ali radiyallahu anhu, Ya ibna Adam, waladatka ummuka bakiyan, wan nasu hawlaka yadhakuna surura. Fajhad li nafsika, liyawmi mautika idha bakaw, dahikan masrura. Si Ali radiyallahu anhu, isang sahabi ng mahal na propeta na naintindihan at pumasok dito yung tunay na takot. Kasi yung takot natin, dito lang sa dila, hindi dito sa puso. Kasi pag yung takot mo dyan sa puso, hindi ka ganyan. Matuwid ka na Muslim, hindi ka nagsisinungaling, hindi ka gumagawa ng haram kasi yung takot mo dito sa puso. Dahil yung takot mo dyan lang sa dila at sa huna-huna ranin mo, dili sa imong kasing-kasing, mauna inana ka, batakon kag dako. Sugarol kag dako. Kaya imong kahadlok, diha ka sa imong dila, mahadlok man ko kay Allah, pero nagbit-bit og tanduay. Mahadlok kaya nagbit-bit og tanduay para mahubog mo, ay kahadlok. Si Ali radiyallahu anhu, sahabi ng mga na propeta, Ya ibna Adam, nagbigay sa atin ng paalaala.
Dahil kasama niya ang mahal na propeta. Ang mahal na propeta, bumababa ang Quran. Sila ang lubos na nakaintindi sa Quran. Dahil salita nila. At isinasa buhay nila. At isinasa puso nila. Ngayon, kahit hindi tayo nagapunta ng madrasa, hindi tayo natuto ng Quran, dahil hindi natin sinasa puso. Di ba? Nag-edad na tayo ng 50, hindi tayo marunong ng alif, ta, 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 jim, ha, wala. Dahil bakit? Hindi natin sinasa puso. Muslim lang tayo dito lang sa dila, pero wala sa puso. Si Ali radhiyallahu anhu, isinapuso nila ang Islam. Isinapuso nila yung pagiging Muslim. Sabi na, Yabna Adam, ikaw na anak ni Adam, ikaw na tao. Waladat ka ummuka bakyan. Nang ipinanganak ka ng iyong ina, nang niluwal ka ng iyong ina, ikaw ay umiiyak. Umiiyak ka. Hindi ang iyak mo. Dahil bakit? Nanggaling ka doon kay Allah, nanggaling ka doon sa paraiso ng Allah, ngayon niluwal ka sa mundo, nakita mo yung dunya madumi. Dunya puno ng fitna, dunya puno ng uyadu billah, lahat ng kasamaan. Hindi ng iyong pag-iyak. Pero yung nasa paligid mo, yadhaku na surura. Yung nasa paligid mo ay lubos ang kanilang tuwa, ang kanilang tawa. Masya Allah, kagwapo ng anak-anak. Lahat silang tumatawa, nakapalibot sa iyo. Masya Allah yung anak ko. Masya Allah, liwat talaga kanak. Alam ka ng ina, di, liwat kanak. Yaga ilugay pa yung mag-asawa. Liwat lagi ang kanak. Alangan sa maliwat ang silingan. Talagang liwat ka mo yung dua. Grabe ang kanilang kaswat. Iyadhaku na surura. Pero lang na, pazhad li nafsik. Paningkamot ko para sa sarili mo. Adon niya matikadong dakaw, ulitaw dakaw, pazhad li nafsik. Paningkamot daw man para sa sarili mo. Liyaw mi mautika sa alaw ng kamatay mo. Idha bakaw dahikan masrura. Yan silang daw man yung matiyaw. Allahu Akbar. Yang pagpanganak mo, pagpanganakan mo, bali ang kanilang kasuhan. Iyataapok na sila ubos. Iyagpasumbali dayon yung ama, iyagpaaki ka dayon, tangduang kakambing. Allahu Akbar, way pagdua-dua. Kay dakwa na rin skiyanin ng Allah Ta'ala ka na madugay ko na piya panganak. Pero lang na yan, atong dakwa na ko, paningkamot ko man sa sarili mo. Maadatong yang anlaw, sila daw man yung matiyaw. Sitin. Kaday nangaw-taw na nga, ikaw pa yan namatay. Matiyaw daw man sila nun. Yang ubos-ubos na yung malipay kan mo, adon niya matay na kao, silang daw man yung matiyaw. Ang baanak ko. Pero yung kanan, sige na kayo, onda may, waya bibila. Wapa ka malubong, ay sige na, akong pamanatan, akong pa-resilba, subhanallah. Wapa ka malubong, akong na-resilba, waya bibila. Na, adon lang na paningkamot ka, na ikaw daw man yung kanilang tiyawaan. Sa babiya matay na ka, na ikaw daw man yung uno. Ikaw daw man yung masaya. Sikapin mo lang na. Darating yung araw, sila naman yung iiyak, ikaw naman yung tatawa, ikaw naman yung matutuwa. Hindi yung umiiyak sila, mas lalo kang umiiyak, mas lalo kang sumisugaw kay Allah. Rabbirji'un, lali amalu salihat. Yung mas ikaw yung lalong nagsisisi, ikaw yung mas lalong umiiyak, yung nagsisisi sila sa'yo. Dahil namatay ka, hindi nila nagawa lahat sa'yo. So nagsisisi sila, umiiyak sa. Ikaw naman, mas lalo yung pagsisisi mo. Dahil wala kang sambayang, wala kang puwasa, wala kang mabuting nagawa. Sigaw ka ng sigaw, Ya Allah, o aking Panginoon, Rabbana absarna, wa sami'na, farjena na'mal salihan, inna mukinun. Ya Allah, ngayon na itunay na aming nakikita. Dahil nang buhay pa ka sa dunya, yung mata mo, hindi binuksan ni Allah. Hindi mo nakikita paano parusahan yung mga tao sa libingan. Yung sa dunya ka pa, hindi mo naririnig paano magsigaw yung mga tao na mamatay sa libingan. Ngayon sabi ni Ali radhiyallahu anhu, sa araw na ikaw na yung mamamatay, sikapin mo. Na sila naman yung iiyak, sikapin mong masaya ka doon. Masaya ka dahil pag namatay ka na, pumuntahan ka na dahil naging matuwid ka dahil yung malaking bunga ng Ramadan, ang pagkakaroon ng tunay na takot ay iyong nakuha. Nakuha. Paglipas ng Ramadan,
maglalakbay ka naman ng ilan? 11 months. Imagine, 11 months, walang sambayang. 11 months, wala ng sunna, wala ng Ramadan na ayuno, kahit yung hijab, mahirapan na 11 months. Paano? Napakahaba, 11 months, walang sambayan. Walang mabuti gawa. Lasto doon, inom doon, hubog dito, tuba. Bro, subhanallah, 11 months. Alam mong darating ka pa ng Ramadan, wala kang alam. Nasikapin mo, hindi ka makasali sa mga tao. Sinabi ni Allah, umiiyak pa yung asawa, umiiyak ka pa. Sinisigaw mo kay Allah, ya Allah, ngayon nakikita ko na yung kaparusahan ko. Ya Allah, naririnig ko na ngayon dahil binuksan na ni Allah yung pangdinig mo at yung paningin mo. Parjena na amal salih ni Allah, buhayin mo ako ulit. 60 years, 70 years ka binuhay ni Allah. Hindi man ka lang nagkaroon ng hiya kay Allah. Inom ka ng tubig ni Allah. Kain ka ng bigas ni Allah. Nakatira ka sa dunya ni Allah. Hindi ka man lang nagkaroon ng hiya kay Allah. Nang namatay ka ngayon, sisigaw ka ng sigaw, ya Allah, buhayin mo ako. Kahit 1 minuto lang, ya Allah. Naamal salihan para makasambayang, ya Allah. Para makaramadan, ya Allah. Para makahizab, ya Allah. Para makarespeto sa kanak-kaganak, ya Allah. Para mapagdadayaw ko yung kanak mga parente, ya Allah. Inna mukinun. Adun sigurado na ako, ya Allah. Sigurado na kayo kita ko na kaya pa sa dunya, way kisa graduan. Nangadi magsambayang, nangatin, ya matay na kau, ya kakatula ko sa impyerno. Nangadi magsambayang, nangakaw na. Ya makakatula ko sa surga. Nanga, ikaw gaya yung masurga, kadakuan ng surga. Di nang sigurado. Pero adun yan na sa lubungan. Inna mukinun, ya Allah, sigurado na ako, ya Allah. Sigurado na, kaya matay naman. Adun kwintahay ang sarili mo, wintaw. Pinakadakwa na bunga ng Ramadan, yan ang kailangan na paningkamutan ng uman isa ka naton. Kaya di nang basta-basta magkakamang yan. Bukunin namin na ng tubig. Ama, baling ka. Dali rani mo mainom di. Lalo ng Allah Ta'ala, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَشْكُورًا. Kailangan ng paningkamot. Lalo ng Allah Ta'ala, sino yung malini ng akhirah? Pero kaya paningkamutan nila. Ya galaw, maaaring ako masurga. O ikaw, tin, masambayan. Sige, tin, pagsambayan ka, atagin ako ng sambayan mo, Magapuasa ka, atagin ako ng puasa mo. Law ng Allah Ta'ala, ito yung malini ng akhirah. Malini ng kaligtasan at usang ka ng kakuburan. Di masiksa ato sa sunang kakuburan. Wasa'alaha saya, iya ka paningkamot. Iya ka paningkamot. Iya ka kato sa masjid. Iya ka Ramadan. Iya pagadyaw ng kanang batasan. Iya ka paningkamot mag-hijab bisag uno yung kainit ng atlaw. Bisag laungan pa yan ng, ay pangit ko masyado, kung iya ka hijab. Mas madyaw yung lugay mo minanay. Pag binay makariban, binay ka paningkamot ka po pa mag-hijab. Kaya katigaman mo, mas madyaw ato sa paraiso. Mas madyaw ato sa akhirah. Kaya katigaman mo na mahirap sa impyerno. Kaya katigaman mo mahirap mag-auya sa impyerno. Kaya kung sa dunya gani, akabubuan ka ulit ng kapi. Kapi! Paano yung pagdagan mo ito sa tubig kaya mainitan na ka? Uno kung ato na ka sa sud ng impyerno. Laon na wasa ala sa iya mga utaw na iya paningkamot. Iya paningkamot ng Allah Ta'ala. Iya paningkamot ng sambayang. Iya paningkamot ng sarili na. Bisan uno pa na yung kabisi ng sandunya. Iya paningkamot ng sambayang. Iya paningkamot ng Ramadan. Iya paningkamot ng mapangayo ng ampon ng tawbag ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika kana sa'yuhum mashkura. Yan nilaw na ng Allah Ta'ala. Yan nilaw na ng Allah Ta'ala. Yan na mga utaw na pagadawaton ng Allah Ta'ala yang kanilang paningkamot. Di ba na yung mga utaw na paningkamot, di yan dawaton ng Allah Ta'ala. Kung ikaw magpasimento ng bahay mo, kaya kita mo yung utaw paningkamot, ay tila ito pagbalik alikin suma, ay way matapos mo. Ano pa yung Allah Ta'ala? Surga. Surga at tuwaday kamatayon.
Yang edad mo 33 ikaw gid na usog, ikaw nabubay 15 gid ang edad mo tuna di na magtaas ang edad mo. Tambok na kapirmi. Subhanallah. At tudayang di mo na wala akhiratu khairul laka min al-ula. Di mo ma-explain nung kagyaw ng paraiso. Pero inawa kita ng Allah, yang paraiso, yang kabilang buhay ay mas mainam sa dunya. Kung uno yang kagwapa mo doon, mas gwapa ka wato. Bisa kuno yung kagwapa mo, maugi ako ng time. Yan yung reality ng dunya. Bisa kuno pa yung kagwapa mo, maugi ako. Pero ato sa surga, wal akhiratu khairul laka minal ula. Ato yung di na ko mapangintaw, waday najis, waday hugaw. Yan. Adun kailangan mong balansiyon. Kaya yung pinakadakwa na tumong ng Ramadan, adi mo yan makamang, sino na yung pinakalugi na taon? Kung pagpanaw ng Ramadan, wa mo makamang yan pinakadakwa na bunga ng Ramadan. Ipanawan ka kayo ng Ramadan, yapanaw man yung sambayan mo, yapanaw man yung madyaw mo ng batasan, yapanaw man yung hijab mo, nauno na yung masamakan mo. Ano nauno na yung masamakan mo? Kung di na ka magsambayan. Yang ito, di magsambayan. Naibaw ng Allah Ta'ala. Na ikaw, kung di ka magsambayan, ano na yung kalayan mo yun? Daw ng Allah Ta'ala sa mga utaw na di na magsambayan, di na magpuasa, di na magsunod sa Allah Ta'ala, buong kalaan na minanda sila ng mga binatang. Allah Ta'ala, kagaya masig malaw na kaulim, magpinagbasay kita ko ng muna, kaya minang sakit-sakit ang ilaw. Di, Allah Ta'ala yung ilaw. Bariki ang Quran. Bukon kita. Wa maalay na illa balag. Yang kanato magpasampay kita. Magpadatong kita. Para ito sa iyo mul kiyama. Di na magsinisihay na nga. Wa kamilaw. Ilaw ng Allah Ta'ala. Kung di na ka magsambayang, naminanda ko ng binatang. Kaya ang kabaw di sa magsambayang. Wasa'y kawajib yan ang magsambayang. Ubus ng mga hayawan ng binatang di magsambayang. So kung di na ko magsambayang law ng Allah, minanda ko kanila. Adun kabaw ng baboy. Masugot ko namin ng baboy. Di. Pero sila, ubos sila ng mga Muslim. Wako kay katikam. Manuno ng baboy o ng aso na maginundom kay Allah. Wako katikam. Kaya yan ginaw ng Allah Ta'ala yung matikam. Pero ayaw na paningkamot istorya mo yung baboy. Manuno ka magtikil sa ayaw na. Kaya mga hop-hop. Kaya diyan. Ayaw na. Pag-focus na ko ng sarili mo. Tama dahil lauman ka ng Allah. Kung di na ko mag-Ramadan, di na ko magsambayang, minanda ko ng binatang. Tama dahil ka mo. Ay nakadod na yung baboy na o yung ido. Mano ko mag-breaker, maguna ko magsubanon. Ayaw na. Kaya mabaw talaga din matigam kanila. Pero ikaw mano siya. Ikaw yung inaw ng Allah Ta'ala. Wama kalaktul jin na walin sa ilan niya. Ikaw yung sabab na ibaw ng Allah Ta'ala para simbaw ng Allah Ta'ala. Ano lang Allah Ta'ala? Kung waday sambayang mo, waday Ramadan mo, di na ka magsunod sa Allah Ta'ala. Aminan ako ng mga hayawan, ng mga binatang. Okay, yung mga binatang dito sa musambayang, tidak sa mag-Ramadan. Pero yung mas worse, yung mas masakit, yung Allah Ta'ala, kay yan man, yung Allah Ta'ala yung akong kaarapatan. Kung ikaw, bali ang paglonglong mo ng masakit, kay na nga, yan si Bapa, yung rentagid ng bayo. Adun, tungbuan mo makabayad, bali na yung paglonglong mo, ay tiyak mo kay Bapa. Kay na nga, kay ikaw may tagtumo ng bayo. Baling ka isog mo maglonglaw. Ay tiyak na ba? Kaya niya, kakalbo-kalbo mo di magbayad. Na sino yung tagtumo ng dunya? Ikaw. Ano yung maambag mo sa dunya? O sa sarili mo, ano yung maambag mo? Magsakit kayo kanyang tiyang mo? Pili tayo ko ng uno. Kaya tag kayo talibang. Huwag maambag mo sa sarili mo. Di ka okay, makaginawa ng 5 minutes, dagandahin ko sa hospital para ka-oxygen na, para makaginawa. Adun, pilang katuwi ko piya paginhawa ng Allah Ta'ala sa oxygen na. Sino yung mas karapatan ng Allah Ta'ala, yung mas karapatan na magalaw-law ka na dun. Balhum adan. Pero lang Allah Ta'ala, mas masahol ka mo sa mga binata. Tanaw, paling, perfume mo, aficionado. Yung pagpaputi mo doon, kujit yung sabon. Paling mamut, masya Allah. Paling kalinis mo. Way sambayan, way Ramadan, way simba kang Allah Ta'ala, para kay Allah. Mas madyaw pa yung baboy. Tanawa. Adun, dawaton mo sa sarili mo. Mas humot pa ang baboy sa Allah, o mas humot pa kay si Allah, may nagmugna sa tanan.
Adun si Mano siya, yung pinakadakwa na bunga ng Ramadan, ang magkakaroon ka ng tunay na katakot, kung di mo yan makamang, sino na yung pinakalugi? Yung panaw-panaw pa usang dunya ng Allah Ta'ala, wala nang takot kay Allah. Sino na yung pinakalugi? Si Allah, magsambayang ka o hindi, si Allah, hindi nangangailangan si Allah ng sambayang. Si Allah, magjakat ka, maglabas ka ng jakat ng yaman mo. Si Allah, hindi nangangailangan ng yaman. Si Allah ay mayaman. Si Allah, huwal ghani, nahnul fuqara'u ilay. Tayo yung mahirap. Dahil magsambayan ka para sa'yo, hindi para kay Allah. Sino ka? Kahit lahat ng tao sa dunya, lahat ng nilikha ni Allah, mag-stopper, hindi na magsimba kay Allah. Huwal Rab, siya pa rin ang Panginoon. Walang mabawas kayo. Pero ikaw, ako, kung hindi tayo magsambayan, Farikon fil jannati wa farikon fis sa'ir. Dalawa lang yung grupo natin. Papunta ng surga, papunta ng impyerno. Saan ka? Magsambayan ka, punta ka ng paraiso. Hindi ka magsambayan, punta ka ng impyerno. Diyan, saan lang? Ikaw lang yung magpili. Ikaw lang yung magpili sa sarili mo. Hindi ka pilitin ni Allah. Inna hadhihi tadhkirah. Faman sha'a attakhadha ila rabbihi sabila. Ito'y pawang paalaala lang, sabi ni Allah. Mag-hijab ka, paalaala lang. Sino yung gusto sa inyong maligtas? Dahil babalik kayo sa akin at doon wala na kayong kamatayan, doon yung tunay ninyong tirahan, so piliin mo yung tunay mong tirahan. Kung dito sa dunya, baling pagpadakwa mo ng bahay mo, baling kadag ng aircon, kay kalinin mo manikigay. Pero piyagadumdum mo ba yung lugnanan mo? Pila kabuok na atong gilubong mo, ipadala na itong aircon, ipadala na itong kama, electric fan, ibutangan na itong solar sa sulod. Wah! Anong kwenta yung sarili mo? Baling pagpakadakwa mo ng bahay mo, pero dumdumaw man yung lugnanan mo, yung tunay mong tirahan. Kaya kung anto na ka mauya, antod sa antod na yan. Pero yung bahay mo, anong magbulag ka mo ng asawa mo, pwede pa man yung biyaan mo, ikaw na kinasakay, di na kumalinikan mo, kan mo na yung bahay mo. May nang daw kuman ko ng kubog-kubo. Yan yung dunya. Pero yung permanente na kita ato. So kailangan magkwenta si Mano siya. Di sayang-sayangon. Kaya nga di ta sayang-sayangon. Kaya bukod kita ng minanang gamit, mabili ko ng cellphone, ang warranty. Magubayani, pwede pa. Pwede pa yan. Nabanduan ng tunan na cellphone. Pero ikaw, kaya tagan ko ng warranty. Amatay ko doon, waday ka doon, Allah, atagin ng warranty. Kasi kung ano pa pag-jacket mo, Rabber Diyo, Allah, buhay ako balik. Warranty, waday ka doon. Waday ka doon. Ikaw, ano yung pangan mo, si Fatima, si Zainab Ismail, waday ka doon. Pagpatay mo doon, waday ka doon na Zainab Ismail, waday. Ikaw, ke? Adun dumas ang sarili mo. Way Ramadan, la tadlimu anfusakum. Law na nga ayaw mayong lukuha. Huwag niyong dayain ang inyong sarili. Yang pagaday ko ng katug mo, di na ko magkato sa madrasa, warik, pagkaubos ng Ramadan, binanggawan ko ng uno ansan. La tadlimu anfusakum. Huwag niyong lukuhin ang inyong sarili. Adun, piyagadumdum ng mindset kahit na mga ulitaw po ka dun, kailangan ubos ng kanak oras, suroy adi, kailangan ma-enjoy ko yung kanak pagkaulitaw. Adun matikadong da, baling ng pagmahay, kanugon yung kanak pagkaulitaw. Kung i-google ko gaya yung pagkaulitaw kung sa madrasa, adun maalam da ko. Adun tagadan mo pa na magamahay ko. Manlugay yung oras. Baya pa kita pagpuno ng Ramadan, adong pilang kanlaw na kuman, mapanaw na si Ramadan. Yan si Imam Kano kaya di panganak, adong maputi na yung mga buhok. Ako yung Kano kaya ako pinanganak, adong di na yung edad ko, 40 ko, 50, o 60 na. Subhanallah. Minanggit kanlo. Adong pataas sa dahil edad mo 100 years kung mabuya di sa dunya. Pataas sa dayan. Ubos kita doon. Sininaw tao. Yan yung ubos sa doon sa panahon talon. 100 years wala kita ubos sa dunya. Na doon mga balanse ka. Magabalanse ka. Napangayuwa sa Allah Ta'ala na makama mo yung pinakadakwa na bunga. Ya ayuhalladhina amanu taqullah haqqa tukati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tingnan mo sabi ni Allah, kayong mga Muslim na mananampalataya,
Kailangan, sabi ng Allah, magkaroon kayo ng tunay na pagkatakot kay Allah. Tunay na pagkatakot. At sinunod ni Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. At huwag yung hahayaan na kayo'y dadatnan ng inyong kamatayan, malibay na kayo'y mga Muslim, tunay na tumatalima, sumasamba, sumusunod, tumatalima kay Allah. Binigyan ka ni Allah, kailangan magkaroon ka agad ng tunay na pagkatakot. Dahil pag wala kang tunay na pagkatakot, alanganin ang iyong pagka-Muslim. Baka mamaya mamatay ka roon sa sugat, mamatay ka roon sa tuba, mamatay ka roon sa pagpangawat ni Mukambing ni Imam dito, napana ka ni Imam. Kaya kung wala kang tunay na pagkatakot, baka mamatay ka, wala kang hijab. Nahulog ka doon sa taytayan, kaya ganyan-ganyan. Si Brownin, muntik ng masuka. Kaya nahilo. First time nakasakay ng parang nasa Ferris wheel daw siya. Subhanallah. Mamatay ka doon ng walang hijab, mamatay ka ng walang sambayang, mamatay ka ng walang puwasa. Dahil bakit hindi ka nagkaroon ng tunay na pagkatakot? Kaya sabi na Allah, magkaroon ka ng tunay na pagkatakot para mamatay ka ng Muslim. Bakit sila namatay na hubog? Bakit sila namatay na kawatan? Bakit sila namatay na masama? Dahil walang tunay na takot. Yan. Buong Ramadan, pinakamalaking bunga na hingin natin kay Allah. Na ikaw, na yakaw, mano siya. Sino kau? Alhamdulillah, inang kau ng Allah na mano siya. Ayaw na tagadi. Aduna, baling karipa ng lupa. Maripa. Sagaw, kay gaplurin, piagatayos ka pa yung bahay, para walay lupa. Yang anak mo, pagsuot sa bahay, makadagid ng lupa, tagbisan, sige, paali mo lang pang, isapo na yan itin, di magpanghugas, masun sa bahay, masun sa kwarto, pahugaw sa lupa. Nayaw na tagadi at to sa hadapan ng Allah Ta'ala, na yung di mo kalinian, yung yung lupa, maglabay kita ng mga hugaw, huwag kita magkalot ng sititang sa lupa. Upos-upos ng hugaw ta sa lupa. Piagatanaw tayong lupa, hugaw. Nayo na tagati adto, na pangarapon mo kay Allah, ya laytani kuntu turaba. Ado nikita mo rin ang miyaw, ibarik gawin niyang sikon, iwi ang kabaw, yung ubos ng ibahan ng Allah Ta'ala, uwi niyan sila sikon, ibarik ka ni Allah Ta'ala ito kanilang kay, may kanilang di, man sila yatagan na Allah ng surga o impyerno. Si Mano siya dit. Paraiso o impyerno. Aron na si Mano siya katigaman na nasikon niya sa lupa. Ya laytani kuntu turaba. Ya Allah, kung ibalik mo lagi ako sa lupa. Tanaw? Papangarapon mo na sana maging lupa ka na lang. Samantala sa dunya, ang bango-bango mo, ang ganda ng bahay mo, hindi mo naisip. Pero sinabihan na tayo ni Allah. Yakaw mano siya, ikaw na tao. Ito yung kaibahan natin. Binabaan tayo ni Allah. Dalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Yan yung Quran na walang pagdadalawang isip, nagabay sa tunay na landas. Ito yung tunay na landas. Ano? Yung Islam, relihiyon. Yung ang daming relihiyon. Punta ka ng iglesia, punta ka ng Katoliko, lahat nagsasabi sila yung paraiso. Sila yung tama. Lahat sila nagsasabi. Pero ikaw, nandyan sa iyong Quran, sinabi nila, inna dina indallahi al-Islam. Ang din, ang pananampalataya nila, ang Islam. Hudan lil muttaqin. Pero ito'y gabay sa mga taong may takot kay Allah. Kaya huwag mong sisihin yung sarili mo. Ba't hindi ka nagagabayan ng Quran? Ba't nakakarinig ka ng Quran, hindi ka umiiyak? Bakit pag nakakarinig ka ng Quran, hindi mo naayos yung sarili mo? Bakit yung Quran hindi naging gabay sa iyo? Dahil bakit? Sinabi nila, hudan lil muttaqin. Dahil yung Quran, gabay sa mga taong may takot. Kaya ito pag ang pinakamalaking bunga ng Quran, kailangan mo makuha yung tunay na takot para yung Quran maging gabay. Pag yung Quran naging gabay mo na sinasabihan ka na ng Quran, hindi ka pa namatay, buhay ka pa sa dunya, sinasabi na lahat ng Quran, ano ang mangyayari sa iyo sa loob ng libingan, sa araw ng muling paghukom, sinasabi na lahat ng Quran, na pag wala kang tunay na takot, saan ka na makikinig ng salita? Ano na yung gabay mo? Yung gabay mo alat, yung gabay mo lasto, yung gabay mo madyong, yung gabay mo, yun na yung gabay mo. Palamuti
ang dunya. Yung puso mo, dunya na lang. Yaman, 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 dunya, dunya, dunya. Yung gabay, wala na yung gumagabay na sa'yo. Sino? Si Shaitan. Yung gusto ni Shaitan, yung gabayan ka lang sa masya. Para sabay kayo sa impyerno. So kailangan sikapin natin na yung Quran maging gabay natin. Paano natin maging gabay yung Quran? Pag nagkaroon tayo ng tunay na pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Paano tayo magkaroon ng tunay na pagkatakot? Yung Ramadan mo ngayon, ilang araw na yung natitira ngayon. Hindi ka naging sincero sa lahat ng araw, sa mga ilang araw na tira ngayon, ayusin mo. Ayusin mo. Ayusin mo yung ilang araw ng Ramadan mo. Baka diyan makukuha mo yung rahmat, awa, pagpapatawad ni Allah. Itkun minan nar. Pagliligtas sa impyerno, bigyan ka na ng tunay na takot. Ano ba yung itkun minan nar? Yung fi kulli laylatin, sabi ng mga propeta, kada gabi ng Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala nagliligtas ng mga alipin mula sa impyerno. Sinabi ng mga ulama, al-itku alla tadkhulan nar abada. Yung al-itq, yung pagliligtas sa impyerno ay kailanman hindi ka na makakapasok, hindi ka na makakadaan ng impyerno. Dahil alam natin, lahat ng Muslim may kasalanan, dadaan ng impyerno. Pero pag ikaw ay napili doon, hindi ka na dadaan sa impyerno. Dahil bakit? Nagkaroon ka na ng tunay na pagkatakot. Wala na si Ramadan, patuloy yung sambayan. Patuloy yung magandang ugali. Patuloy yung pagkain ng haram. Umiiwas na ng tuba. Umiiwas na ng lasto. Umiiwas na magnakaw. Umiiwas na magsinungaling. Umiiwas na sa mga sama. Dahil napili na siya ni Allah na kailanman hindi na siya dadaan sa impyerno. So yun ang isa sa pinakamalaking bunga ng Ramadan. Pangalawa, magfiratul dhunub. Magfiratul dhunub. Pangalawang pinakamalaking bunga ng Ramadan, wala sa atin ang hindi nagkakasala. Ngayon sa panahon natin, kung yung mga naunang panahon sa atin, na makakita lang sila ng haram, pag pumunta sila, lumabas sila ng bahay nila. Bakit? Pag pumunta sila ng palengke, doon pa sila makakita ng mga minsan na babae na, minsan mahulog yung nikab niya, o ano, doon pa sila makarinig ng mga tao nagsisinungaling, pag pumunta sila ng mga palengke. Ngayon sa panahon natin, hindi mo na kailangan pumunta ng palengke para makakita ng haram. Dahil sa loob ng kwarto mo, hindi ka lang nakapunta ng palengke, doon pa sa Amerika, lahat ng nakahubad na mga clubs o lahat ng mga babaeng fitna sa lahat ng dunya, nandoon sa loob ng kwarto mo. Nandoon lahat sa loob ng kwarto mo. Napaka, mashallah, sobra kahilom mo gawas sa balay, pero sa sulod sa balay, live na nag-tiktok. Subhanallah, hilom kaayo diya sa mga silingan, pero sa sulod sa tiktok, perting sa bahay. Sino sa atin ang hindi nagkakasala sa panahon natin ngayon? Mayroon ba sa atin hindi nagkakasala? Number 1 na itong nagasalita. Dahil hindi natutulog, nagpi-Facebook. Wa iyadu billah. Nas'alallah an yaz'alana min ahlihi. Nanaway bilang tayo ni Allah sa kanyang mga pamilya na minamahal, na ginagabayan ni Allah. Dahil wala na sa atin ang nakakaligtas ngayon sa kasalanan. Kahit nakikinig ka ng muhadara, bigla lang dadaan yung subhanallah. Yung paborito ni Bro Nin. Muhadara din, subhanallah. Nakikinig ka na ng halal, pero bigla lang dumadaan sa iyo yung haram. Diba? Minsan kahit gusto mo ng halal, haram na lang. Kasi dumaan na. Allahu Akbar. Kasi bakit? Minsan yung takot. Kasi minsan hindi patuloy. Mahina ka. Sabi ni Bronin, ako lang mag-isa dito. Kasi wala akong kasama. Ako lang mag-isa sa bahay. Malaya akong gumawa ng kasalanan. Allahu Akbar. Magfiratul dhunub, kapatawaran niya. Sinabi ng mga propeta, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sino ang mag-aayuno, sabi ng mga propeta? May dalawang requirements. Kailangan mong makuha. Hindi ito yung mag-ayuno ka lang, hindi ka kumain, hindi ka uminom, agad-agad mapatawad na yung kasalanan mo, hindi. Sabi ng mga propeta, sino yung mag-aayuno? Imanan, ng may pananampalataya, may iman, may paniniwala kay Allah. Naniniwala si Allah lang ang Panginoon, hindi nanganak, hindi pinanganak. Si Allah ang hari ng lahat ng hari.
naniniwala sa araw ng paghuhukom, naniniwala sa mga anghel ni Allah, naniniwala sa lahat ng mga aklat ni Allah, ng lahat ng mga propeta ni Allah, naniniwala sa kanyang qadar. Bigyan man siya ng pagsubok, hindi siya nagsasalita, bakit ako na naman? Ya Allah, bakit ako daw man yung way sa apya doon? Mali na kumaog ng 5 sa internet. Way ka na, ikaog na ako daw man yung way sa apya. Kung ano yung ikadar ni Allah, magsabar. Magsabar. Atagan niya ng madyaw, alhamdulillah, ya Allah, magsukur sa rizki mo. Atagan ng bataluan, magsabar, ya Allah. Sabar, sabar. Aun ka ng iman. Wahtisaban. At yan ka ng pagka-ikhlas. Naghahangad ng ganting pala kay Allah. Kaya patadyaw ng iyang ka ng pagpuasa. Yan ka ng pagka-ikhlas. Nagufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sebab sinyan na pagpuasa mo laong kan mo iman kay Allah subhanahu wa ta'ala. Manug yang kan mo na iman. Wa kaya gapuasa ka, kaya gapuasa ubusin baryo. Wa kaya gapuasa kay sugo ka unimang. O yung ganaon si dato, sino yang makapuasa ng 30 days? Ang kanak hadiah, ang kanak regalo. Atagan ko ng sangka mineral na tubig. Bukod ng sabab ng papremyo, o bukod ng sabab ng dunya, yaga puasa, sabab ng kanang iman sa Allah Ta'ala. Sabab yani iwajib ng Allah Ta'ala. Yaga puasa, na piyapangayo na kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, na makamang na niya, reward ng kanang puasa. Gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Na apa sa ilo? Ipapatawad ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang lahat ng mga nauna nating kasalanan. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na ang bunga ng Ramadan ay napakarami. Kung uubusin natin ito lahat, na hindi na kami makauwi. Catalunan Grande pa ako, maraming mga wakwak doon. At saka yung tulay dyan, baka mamaya si Bronin mahulog dyan sa tulay. Subhanallah. No, naway bigyan tayo. Subhanallah. Kaya sinabi ng mga ulama, kung hindi ka sincero sa iyong mga ginagawa, kung hindi ka sincero, para ka lang isang maglalakbay. Ano yung maglalakbay? Yung nagbibitbit ng kanyang baon. Di ba pag maglakbay ka, magdala ka ng tubig, magdala ka ng ulam, para pag uhayin ka, may tubig kang mainom. Pag magutom ka, may bigas, magluto ka, kahit naglalakbay ka. Ngayon sabi ng mga ulama, yung mga taong naglalakbay, na hindi sincero, pumunta lang dito, kaya narinig may merienda, may kape. Pumunta lang dito para magkape. Sumabay lang dito si Bronin, kaya makakita ako ng pangasawahin ko doon, maraming dalaga. Hindi para kay Allah. Sumabay lang para maglaag-laag, magpicture, magkuha ng mga view-view sa daan. Hindi yung ikhlas na, punta ako doon para makabisita ako sa mga kapatid kong Muslim. Magbisita ako doon para bigyan ako ni Allah ng reward na nakakumit ako ng aking oras para kay Allah. Hindi. Sabi ng mga ulama, para ka lang maglalakbay. Yung nagdala-dala mo yung baon mo, ano yung laman? Maahot turab. Yung laman ng sako, ano? Lupa. Ano yung lupa? Gusto mong uminom, mainom mo yung lupa. Gusto mong kumain, makain mo yung lupa. Walang silbi sa'yo. So ganun din sabi niya, yung mga taong gumagawa ng mabuti, hindi para kay Allah. Ganun lang yung baon nila. Pagdating sa libingan, walang silbi ng lahat. So hingin natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na hindi man natin mabanggit lahat yung mga bunga ng Ramadan. Inshallah may mga cellphone man kayo, di ba? May mga piso wifi dyan. Humulog lang kayo doon at i-type ninyo ano yung mga bunga ng Ramadan. Ipagpatuloy nyo na sa bahay. Kahit matulog ka makaiga, higyan mo lang yung speaker, Huwag mo lang palakasin. Baka yung kapitbahay mo na may duty bukas, hindi makatulog, bugbugin ka niya. Mag-insit ka. So ang kabutihan ngayon, alhamdulillah, matuto ka ngayon, binigyan na sa atin ito, hindi lahat lang yung dala nito kasamaan. Pag ginamit mo sa kabutihan, punong-puno ng kabutihan. Pwede ka matuto magbasa ng Quran dito. Nang dito nag-YouTube, nagtuturo magbasa ng Quran. Pero tanungin mo yung sarili mo kung may oras ka ba para sa sarili mo. Kasi yung isang oras, subhanallah, sa atin, mag-Facebook, mag-TikTok, 10 oras. Pero makinig ng muhadara, 5 minuto lang. So manay, maulid ako, kaya katutod ako. Bapa, maunad ako. Pero pa Facebook, pag-uwi sa bahay, hindi nakatulog ka ng Facebook din. Subhanallah. Kaya,
hasibu anfusakum. Kaya sinabi ni Ibn Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kwentahin ninyo ang inyong sarili. Buhay pa kayo. Kasi ngayon ikaw pa yung may hawak ng oras mo. Kwentahin mo. Saan yung marami? Mabuti o masama? Bago yung kayo na yung kukwentahin, kasi doon, pagpatay ka na, wala ka na. Hindi na sa'yo yung oras. Kukwentahin na. Titimbangin na ngayon, kung 10 oras Facebook, 5 minuto lang yung makinig ng Quran. Saan yung mabigat? Allahu Akbar. 50 years mong edad. 1 year lang sambayan. 49 years walang sambayan. So hingin natin kay Allah kahit 1 year na yan, na magkaroon tayo ng totoong pagbabalik loob kay Allah. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sabihan mo ang aking mga alipin o Muhammad, ako si Allah ang mapagpatawad. Ako ang Allah ang mawawain. Kahit inom ka ng inom, hugaw kag hugaw sa imong sarili. Wala kay kaluoy sa imong sarili. Pero sabi ni Allah, ako'y mas maluoy sa inyo. Sige, gyapon kalimpyuhan ni Allah. Mangayo kag pa sa ilong, isa kang sala, ni mo naabot na sa langit. Isa ka pangayuan lang nimo kay naghilak ka sa imong sala. Nahadlok na ka kay Allah. Nangako na ka na dili na nimo balikan mo inom og tuba. Di na ka maglasto, di na ka mangawa, di na ka mamaka. Na, isa ra nimo ka pa ngayon, gipasay dayon kay Allah. Gihilisan pa og kaayuhan ang tanan pangawat, tanan pamakak, tanan pagsina, tanan kasamaan. Gihilisan og kaayuhan ni Allah subhanahu. Karon pila ka adlaw ang Ramadan naa pa ka sa pinakadakong bulan. Ayaw sayang ay imong oras. Ayaw sayang ay imong kinabuhi. Tungod lang ang mga bayiya perting pangita. Dili ka mo katong mga bayiya dito, katong mga sila Inday na nagkiyog-kiyog dito. Ayaw sayang ka mo ng mga ulitaw. Si Inday og mangutot, bahugay utot. Real talk lang ta. Mao na imong kabisihan. Perting bahua, wa pa hugas-hugas. Ayaw sayang ay imong edad. Ayaw sayang ay mong oras. Dito ka sa mga hurulain, nabisak mo inom gatas, makita hindi mo tungod silang kagwapa, kaputi. Ug 15 ang edad na di na mo tigulang. Ang ilang lawas, murag dag tubig, bisag bunalan nimo, isulod nimo ang kahoy. Pag-asa nimo, mubalik yapon ang tubig, inato na sila. Diri sa dunya, wala na. Magkay sa masudlan, di na mabalik. Ayaw palabiha ang kalibutan. Palabiha ang akhirat. Kay mas dito ang mas labi maayo. So pangayon nato kay Allah subhanahu wa ta'ala, o gayo mo galabi nga sala, inna adhabi la adhabun alim. Pag-amping mo ingon sa Allah sa kamatuoran na ang akong silot ay labi. Mas labi ako magsilot ingon ni Allah. Ako ang mapasaylohon, ako ang maluluyon, pero ang akong silot labi ako mo silot sa mga tao na wala nagbalik ka na ako. Wa anibu ila rabbikum wa aslimula. Ingon siya Allah, buhi pa ta, pagbalik mo kay Allah. Balik mo kay Allah. Wa ka magsambayang, ingon na balik mo ka na ako. Balik ka mo kay Allah. Wa aslimula, pagsurindel mo ka na ako. Kaya kung di mo surindel ka na ako, asa man ka mo surindel? Asa man ka mo surindel? Kung di ka mo surindel kay Allah, asa man ka mo surindel? Kay Allah man ka mo balik. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. So dili na nako patason kay si Bronin bisag ngit-ngit kayo, nakita na ako na lain na yung now. Kaya ang balay na dito, kay basig na yung mga unsa pa diha. So alhamdulillah para sa tanan, balikon nako. Dako ang among pasalamat, labi na sa atong mga imam, no? Bisag kalayo sa Bantol, masyaallah, naning kamot sila mo ni diri, o kaning mga kaubanan sa atong mga imam na dito sa Pikas Jamaa, o labi na katong mga imam nato diri, no? Masyaallah, atong dato nagandam jud og mga pagkaon. Mao na ingon sa Allah, inna ma'al usri yusra. Kung naglisod ka sa ubang lugar, wala mo ka-iftar, wala mo kakaon, ang Allah pag-atagaan gyapon mo human sa kalisod na kaayahan. So diri masyaallah, nabatian na mong kaayahan. Daghan og watermelon, masyaallah. Lami kay mga sudan, napay tino. Inshallah kung pwede mo palitok tino, bisag pa 20 lang. Lami jud, di ba? Alhamdulillah. So iduana mo sa Allah subhanahu wa ta'ala na yung pag-prepare mayo, yung pagpaningkamot mo sa itong pagluto o pagkulo pa, inshallah ta'ala, nainangan niya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kaampon ng ubos-ubos ng kanatong kadusan. Na yan yung maidang ng sabapan. Ay baba ng Allah ta'ala yung kanyang rahmat sini na banwa. Kung mababa na yung rahmat ng Allah ta'ala sini banwa, na pakadaykon na yung rich kita. Allahu Akbar. Di na kita kaubusan ng bugas, di na kita kaubusan ng sapi,